Hello, good afternoon. Good afternoon mga tiyayi. Dito ang ating beauty Nag-ano tayo dito, naguna. At nagsunog tayo diyan mga tiyayi nga. Kasi matagal nang hindi pumunta dito ang mga garbage collector, so di natin pwede pabayaan yung mga ganyan lang klaseng basura, yung mga damo, mga sanga ng mga ano natin dito, at saka yung mga karton pwede naman yan daw sunugin. So hindi pa tayo maka patuloy sa ating ginagawa dahil maano pa talaga, mainit pa mga tiyay. So na dito, grabe na ang mga damo dito, ang kakapal na mga tiyay. So kailangan kong mayroong mga tiyaying, may taong naghanap kay Rimrim. Siguro may ipa-repair na mga pisunit, mga may ng window, ganyan ang hanap buhay ni Rimrim. So kanina pa ako halos araw-araw ako mga tiyaying yung tinitingnan ko palagi yung saging natin ba, bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang blossom. Ito matagal-tagal pa to kasi may mga pa sa bunga niya. So ang gawin ko mga tiyaying, antayin ko na lang na mag subside na itong natin yung ibang tawag kalayo sa mga Tagalog mga tiyay, apoy, para tayo, hindi tayo mainitan dito mga tiyay, ang inyong tiyaying. At ganito lang ang itsura ng inyong tiyay, lang talaga. Wala naman tayong problema kung medyo ma-expose tayo dito dahil nakapag tayo, may sunblock tayong nailagay sa ating mukha. So siguro malapit na ang ulan mga tiyay, tiyaga lang muna ako dito magbunot ng damo before ang ulan. So tuloy muna ang trabaho mga tiyay, mag-update lang ako later. Ayan na, palabas na ang ating mga estudyante. Ayan na, 7:30 na. So ganito ang ating morning, daming mga ibon na naglalaro dito sa ating mga tiyaying. Napakaganda ng ating bougainvillea dito. Yan sila, napakaganda ng ating bougainvillea. At kahapon dito ako mga tiyaying nag-arrange ng ating mga halaman hanggang dito mga tiyay. Pinasok ko na yung mga ganito dito sa parking, at yan binaba na namin ni Jakey Boy dahil na talaga mga tiyay, masigip dito, at gusto kong lagyan ng upuan yan. Magandang morning. Magandang morning sa ating lahat mga tiyay. Nakaalis na po yung ating mga estudyante at tayo na lang ang naiwan dito sa bahay. Mayroon din tayo na mga lakad mamaya mga tiyay. Kailangan na nating lakarin ang mga hindi natin natapos last time kasi hindi natin abutan yung mga opisina dahil nag-half day lang sa
31, yung Friday ba yun? Basta half day. So, yun ang dahilan mga tiyay na hindi natin natapos-tapos yung ating mga schedules or mga dapat natin tapusin. So, today, mag-ano muna ako dito, magligpit sa bahay natin, and then pagkatapos mga tiyay, aalis tayo. Kasi, medyo okay naman tong kalagayan ng ating ubo. So, ang ubo natin ngayon ay wala pang hindi pa masyado na naghilom, pero okay naman mga tiyay. Tapos na po yung ating one week na treatment. At ang kailangan ko pang hanapin ang trouser ng uniform niya. Talaga nakita. Kagabi, ako yung naglilinis dito na. Naglinis talaga ako dito sa kwarto nila, Walter. And then, wala akong nakitang mga tiyay, trouser. Hindi ko alam kung saan iniwan ni Ziki Boy. So, kung sakali na, nawala yung trouser, sigurado akong yung magpalit siya ng damit mga tiyaying ba? Magpalit siya ng damit doon sa, yung basketball niya. Volleyball pala. Yung every time na mag-volleyball siya, magpalit yan ng damit. From school uniform to volleyball uniform. So, yun ang pinagtataka ko. Bakit hindi ko talaga nakita-kita? Kasi, andito naman yung ibang, itong lalagyan niya ng shoes. Andito. Wala naman akong nakitang, wala akong nakita talaga. So, kung dito, imposible naman. So, tingnan ko muna mga tiyaying, ha? Hello mga tiyaying. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa aking mga katiyay, katiyoy. Good afternoon mga kabiyuda. Good afternoon mga biyudo. Good afternoon mga friends. Lahat na. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maayong udto ka natong tanan mga tiyaying. Kunti lang yung mga sampay natin diyan. Isang load lang yan kahapon mga tiyay. So ngayon ay sa sinabi ko na kaninang umaga na ngayon mga tiyaying ay ipagpatuloy natin ang ating mga gawain sa sentro dahil hindi natin inabutan last Friday ba yun? Yung hindi natin inabutan ang office dahil half day lang sila mga tiyaying. So ngayon ipagpatuloy natin ang ating gustong gawin mga tiyaying. Ang ating mga transaksyon na udlot mga tiyay. So dahil hindi alam ni tiyaying na half day lang pala. So ngayon mga tiyay, ito. Naka-short tayo ng maong at naka-blouse tayo ng ganito mga tiyay. Ang bag natin na favorite ay itong Charles & Keith. Kadala tayo ng payong as ating ating depensa sa init. Sobrang lakas ng init ngayon mga tiyay. At sureball na masusunog tayo pag wala tayong gagamiting panangga sa init. So ngayon mga tiyaying, alis tayo. Iiwan natin ang ating askal, ang natira na matibay sa lahat ng mga aso dito. Ay naku mga tiyaying, itawa na lang natin ang ating mga bigat sa buhay. Ano kaya ang mga bigat natin sa buhay? Basta lahat naman tayo siguro may mga mabibigat na parte ng ating mga buhay-buhay. So pagtawanan lang natin muna kasi aalis tayo. So dito tayo sa ating mga bougainvillea dahil wala namang init dito banda sa ngayon. At yung mga ibon, tinitingnan ko mga ibon mga tiyaying.
Grabe ang saya nila pag may mga bulaklak talaga sa kapaligiran natin mga tiyay. Parang ano din sila, masaya din sila mga tiyay. So dito mayroon tayong upuan. Kung napapagod tayo galing sa init, hindi na tayo dito upo mga tiyay. Di ba? Mayroon tayong matambayan na dito. Kulang pa to mga tiyay, mayroon pa doon sa itaas, gusto ko yung ibaba dito. At saka yung ano, yung gusto ko gawan dito ng isang receiving area natin to dito. Kasi minsan may mga bisita tayo na ayaw pumasok. Gusto lang dito lang sa dito banda sa labas. So pwede na natin dito. So yun mga tiyayang. Yun ang mga halaman kong nilagay ko diyan. So dahil medyo 1 o'clock na ata, tingnan natin. 12:25 pa pala. So tayo ay kanina sobrang inaantay ko talaga mga tiyayang na mag 12 na ako or 11:30 ako kakain ng lunch. Agoy, di makaya. 9:30 pa lang mga tiyaying, wala na. Di na kaya, parang wonder na ang sikmura ko. So kanina nagpabili na ako ng pagkain ni Rimrim para makakain na ako ng maaga-aga dahil hindi talaga kaya ng tiyan na pagutuman mga tiyaying. So ngayon mga tiyay, ganito lang ang ating aurahan. Ganito lang. May halaman tayo dito. At doon. Ayan mga tiyay. Magandang tanghaliwan sa iyan at tayo iaalis na. Mga tiyay, lunch tayo. Yan na ang ating mga pagkain, no? Lunch tayo dahil ayun, hindi pwede sa tiyahin na hindi makakain. Hello! Andito tayo sa glasswares. Sa kitchenwares. Dito tayo. Hello mga tiyaying. Magandang hapon sa inyong lahat. Once again, nagmamadali ang tiyaying makauwi sa bahay kasi napaka kapal ng ulap mga tiyaying. Yun lang naman ang kinatatakutan ko sa ngayon, yung mga ulan at kaulapan at mga ganun. Kasi sobrang kapal mga tiyaying, kaya pagkakita ko doon sa Gaisano, lumabas ka agad ako para nga makauwi na tayo agad dahil pumunta pa akong market, bumili ako ng isda mga tiyaying para pang-ulam natin at saka yung may pork akong binili din, pork chop, pambaon ng bata. Ang nangyari mga tiyaying, sa sobra kong pagmamadali, ang ID ko pala doon naiwan doon sa mga tiyay, sa food court ng Gaisano. Kasi doon ako nananghalian mga tiyaying. Grabe yung dimalas. So dahil dimalas tayo mga tiyay, baka bukas na naman siguro kunin ko yun. Dahil hindi tayo pwedeng mawala ng ng ating mga tiyay ID. Importante talaga yung ID mga tiyay. Lalo na palapit na yung natin. May
may flight na naman tayong coming. So, kailangan ko talagang mayroong maliban sa iba pa nating mga IDs. Kailangan talaga yung yung ID na sa senior mga tiyay. Wala na talaga to si tiyay. Tapos kumain, ID. Sumibat na agad mga tiyay. Hindi na inintindi yung ID. At saka mayroon pa tayo doon yung refund. Hindi ko rin nakuha dahil yun nga, ang ID natin ay nakalimutan ko talaga. So, dahil nagmamadali tayo mga tiyay, madaliin na natin ng paglinis ng ating isda. Kunti lang naman ang isda binili natin mga tiyay. Ang pork chop ay 1 kilo lang naman. Hindi tayo kailangan bumili ng madami para ayaw ko nang ma-frozen masyado ang karne dito sa rep mga tiyay. Ilan lang naman kami dito So, ang mangyari sa ngayon, linis na, hugasan natin itong ating mga dala isda. Yun mga tiyay. At mag-update lang ako mamaya mga tiyay dahil kailangan nating ilagay sa refrigerator ang ating mga binibili. Ayan ang ating mga binili dyan So, dyan na muna kayo mga tiyay. Babalikan lang kita mamaya. Punta tayong likod. Ganyan talaga ang mga trabaho sa bahay. Bisitahin natin ang ating likod mga tiyay. Dami na namang kalat Teka. Saan ba yung ko? Dito pala. Ito. Dali na dito. Baka naman na naman tayo doon. Gawa na naman tayo ng kahit kunti lang. Ay, nako. Ayan na naman ang inyong tiyaying. Pahinga muna tayo dito mga tiyaying. Medyo may kunting drops na ng ulan. Hindi pa masyado magaling tong ubo ko. Hindi pa inuubo pa ako pag gabi na. Kunti lang nga ang ang tulog ko sa gabi dahil inuubo ako mga tiyay. Sa araw medyo makaya-kaya lang kasi dami tayong pinaggagawa mga tiyaying ba. Hindi natin masyado napansin na ubo ng ubo pala tayo. Pero kung sa gabi na nakahiga na tayo, diyan na natin mapansin na grabe pala ang ubo. So ngayon, imbis sa yung malandong na ba, wala ng init. Ang ganda sana guna. Ang problema lang, mayroon ng drops ng ulan. So yun mga tiyaying, ang hapon natin ngayon ay medyo maya. Hello, good morning everyone. Good morning sa aking mga kapariha, aking mga classmates, mga byuda, mga single, mga whatsoever. Magandang umaga sa inyong lahat. Lahat na magandang umaga. Andito ang inyong tiyaying Andito pa sa kwarto.
Nagkalat pa dito mga tiyay, dito pa ako sa aking higaan, sa aking ano. Pero tapos na tayo sa baba kanina. Umakyat na tayo dito kasi naghapbat tayo at naghilamos, naglipstick na. Kasi plano ko sana umalis mga tiyaying dahil yung ID ko, nakalimutan ko pala doon ah, sa Gaisano. So, yun ang problema ko mga tiyaying kasi kung bababa ako, yun lang naman ang kunin ko. Parang alkansi tayo sa ating pamasahe. So, ang ginawa ko mga tiyaying, nakaready na talaga ako, pero nagsuot lang ako ng pambahay ko din. And then, inantay ko lang si Walter na makaalis kasi alam ko naman na hingi yan ng baon. So, sabi ko sa kanya, kuha ka na lang doon kay Shiba muna at babayaran ko na lang yun kasi wala pang laman tong ano ko. Walang laman ang GCash, basta walang ano ako dito mga tiyay. So, ngayon, medyo wala tayo sa mood kaya nagkukulong tayo dito sa kwarto. Dahil, yun nga kagabi, napagalitan ko si Ziki kasi ang tagal umuwi ng batang iyon mga tiyay. At ang banta ko sa kanya ay hindi ko talaga siya gigisingin ngayon. So, ginawa ko talaga, hindi ko siya ginising mga tiyaying at hindi nakapasok. Andyan lang siya dyan sa kabilang kwarto. Tulog pa siguro, basta hindi siya nakapasok today. Kailangan talaga bigyan ng disiplina minsan ang mga bata. Dahil hindi natin maintindihan bakit lumabas ng bahay, pumasok ng school 7 or 7:30 and then umuwi ng 9 p.m. So yun ang pinaliwanag ko sa kanya kagabi. At ang sabi niya, doon lang siya sa school naglaro. So kung mga ganun, kailangan natin talaga bigyan ng leksyon ba? Kung bakit hindi matakot na malabag yung ating mga kautusan kasi 13 years old pa yan si Ziki. So, under pa natin yan, under control pa natin ang kanilang mga lakad-lakad mga tiyaying dahil takot tayo sa panahon ngayon. Hindi na gaya dati ang ating kapaligiran. Madami na tayong mapapansin na hindi maganda. Kaya sabi ko sa kanya kagabi, pinagalitan ko talaga siya kagabi mga tiyaying. At nagsisigaw talaga ako kagabi sa galit ko mga tiyay. Sabi ko sa kanya, hindi talaga kita gigisingin bukas pero nakaready yung mga pagkain doon sa baba. Hindi ko lang talaga siya ginising mga tiyay. So dahil hindi niya narinig ang boses ko, hindi din siya nagising hanggang ngayon. Nag-absent ng walang rason. So, kung tanungin ako ng teacher, saka na lang ako magpaliwanag sa kanya na nagbigay lang ako ng disiplina para matuto siya mga tiyaying kasi hindi pwede tayo ay considerate pati na yung ginabi na ang pag-uwi ay i-consider natin yan dahil hindi natin sure ang ating panahon, ang ating mga kapaligiran makasalubong ng mga masasama kasi nangyari na yun sa mga mga kalaro din niya mga tiyaying. Mabuti na lang si Ziki ay doon sa kabilang training center pumunta at yung iba na doon nagpunta sa soccer ground dahil doon sila nagtitraining din. Sila ang natamaan sa yung mga bata ba na masama ang mga ugali. Sila talaga. Pinagsusuntok sila, 3 sila mga tiyaying. So, yun ang kinatatakot ko dahil sino ang rescue?
sa gabing iyon ay minor, naglalakad sa daan, iisa lang. Kasi wala nang rila siyang masasakyan. Kaya pag dating niya kagabi dito, grabe ang pawis niya. So, na-imagine ko na hindi na siya nakasakay ng rila. Kasi gabi na, wala nang motorilang papunta dito sa village namin. So, yun ang kinagalit ko mga tiyaying. So, harapin niya yung sa teacher niya kung i-interrogate siya kung bakit hindi siya pumasok. Mamaya mga tiyaying ay maghain na tayo ng ating hapunan. Pero siguro, hindi ko pa masyado na plano kung ano ang ulamer namin mamaya. Ang ulam mamaya mga tiyaying kasi kaninang umaga at sa lunch ni Ziki ay pork yung sa kanya. Kasi nag-breakfast siya with pork chop. Ang baon naman niya ay pork chop pa rin. Mga tiyaying, ang ating ganito lang ang ating kuan. Pinatong ko ng aking mga paa dito. Dahil mas relax tayo pag nakpatong yung paa mga tiya, di ba? Lalong-lalo na pag nasa pagkainan na. So yun mga tiyaying, magandang hapon na naman. So mga tiyay, hindi natapos yung ano ko kanina dahil may tumawag. So sinagot ko muna yung tawag at binalikan na kita. So yun ang dahilan mga tiyaying na andito tayo nagkulong sa kwarto natin. Basta ang malaman lang niya na galit talaga ako sa ginawa niya kagabi. So yun mga tiyay, at isa pa, yung trouser niya, kasi dalawang pares lang yung niya, uniform. So yung trouser na isa ay wala na, hindi na iuwi na dito sa bahay. So isa din yun sa ikinagalit ko kay Ziki dahil na talaga siya ba, yung kung sa Bisaya pa nagdanghag ba. Hindi niya alam kung saan na wala yung kanyang trouser. Dahil every day may training sila ng volleyball. And then after sa classes niya sa hapon, magpalit ng pangsuot ng volleyball. Kaya yung trouser siguro niya hindi niya na pasok ng maigi sa kanyang backpack. Yun na siguro yung dahilan na nawala na yun. Magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Wala talaga tong si tiyaying ninyo ngayon. Walang kasi dito nag-burn out kanina pa mga tiyaying. Pero yung kapitbahay namin ang lakas ng kanilang sounds So ngayon andito ako sa bandang likod mga tiyaying dahil naghanap tayo ng medyo maliwanag. Gusto kong lumabas kaso lang may ulaner. Grabe ka kandingon talaga tong tiyaying, kaya takot sa ulan ba. Hindi mga tiyay kasi may ubo tayo. Hindi tayo pwede magpa-display diyan sa sa labas na may ulan. Kahit na mahina ang ulan pero basa pa rin ang natin diyan. So gusto ko sanang maggulay ng lauoy mga tiyaying. Gusto ko sana maglauoy. Ang problema ko lang, hindi ako makalabas. Kasi yun nga, takot tayo na mabasa sa ulan. So sa loob, grabe ang dilim. Lang talaga kami dito mga tiyaying. Mayroon kami mga ilaw na solar pero sa labas lang ng bahay ba. Hindi namin, wala kaming pang dito sa loob. So, yun ang hirap sa amin ngayon. Dahil hindi pa nalagyan ng solar. Sorry mga tiyaying, grabe ka dilim. Hindi talaga makita si tiyaying ba. Dito lang. Ay nako,
Kanina pa ako diyan sa ano, nag-umpisa na sana ako diyan sa labas. Doon sa bandang likod, ano tayo, naglinis tayo doon. Pero biglang dumating si ulan at ako'y kumaripas ng takbo pa loob ng bahay. Yun ang ugali ni Tiyaying. Grabe, parang kambing ba? Parang kambing si Tiyaying ninyo mga Tiyaying. Ayan o. So wala tayong magawa ngayon dahil yun, maulan pa. Tingnan natin be. Maliwanag pa dito sa labas mga Tiyay. Diyan lang sa loob natin ang ano, madilim. Labas tayo banda dito kasi biglang minto din ang ang mga music nila. So kung walang dito tayo. Dito lang muna tayo sa labas kasi dito lang ang may liwanag. Doon sa sa loob, walang liwanag doon, madilim. Kaya dito ko lang muna itong may gawin ako dito mga Tiyaying. Ayan. Sana hindi malaglag no. Kasi kung malaglag, atay.